verse 1. First Thessalonians chapter 2. Second Thessalonians. Malaki po ang kinalaman po talaga ng Malachi. Sa panahon ng sinabi ng ating mga propeta, isang palatandaan ng Antikristo ay ang Papa. Pope. Chapter 2 po. So, pansinin po natin ha. Now, I beseech you, brethren, sabi ni Pablo, by the coming of our Lord Jesus Christ and by our gathering together unto Him. Sabi niya sa verse 2, that you be not so shaken in mind. May nanggugulo po sa isipan nila. Or be troubled neither by the Spirit nor by the word, by letter, as from us, and that day of Christ is at hand. Now, 3. Ito na. Let no man deceive you by any means. Let no man deceive you by any means. Kahit sa panahon natin ngayon, may gumagala na nanggugulo sa isipan natin. So sabi gano'n, for that day shall not come, sabi ni Pablo, except there come falling away first. Unang palatandaan, there come a falling away first. And that the man of sin shall be revealed, or of sin be revealed, the son of perdition. Ano na po natin yan? Verse 4, who opposed and exalted himself above all things called, or that is worshipped, so that he's God in. Yung verse 3, mga kapatid, yung except there come a falling away first. Yung coming of falling away first, nangyari na po sa iglesia ng panahon, yung pagkitaon ng mga papa. Ang dami yan eh. Pero yung hinihintay po natin, na darating, nakahuli-hulihan, yun ang isang palatandaan. Hindi pa natin natitiyak ko siya nga, kasi hindi pa natutupad yun. Verse 4. Who opposed and exalted himself above. Yun ang target niya, Jerusalem. At maglalagay siya ng throne para luklukan, and then ipopronounce niya para mag-fulfill niya. Pero sabi niya, there are falling away first. Itong pagkabagsak, matindi po ito. Ang sinabi dyan, mga kapatid, ng pagkabagsak, church po yan. Church po yan. Babagsak at ilalaglag sila ng taong yun. Marami na nangyari, di ba? Yung pinakita ni Pastor Ronnie, even yung sumulat ng Driven for Life. Purpose-driven life. Pasok na si Rick Martin. At hindi lang yun. Marami pang susunod. Who knows? Di ba? Okay. So, hindi na pa kami tatagal, mga kapatid. Bilang tayo po bride ng Panginoon, alam niyo ba, mga kapatid, hindi tayo sorpresa sa pagparito ni Christ. Amen. Agree kayo? Amen. Mismong sinabi ni Pablo, hindi tayo hiwaga sa pagparito ni Christ. Let's go. Last verse na lang po. Chapter 1 Thessalonians 5. Dito na po ako magtatapos. Hindi ibig sabihin, mga kapatid, sa pambungad ko kanina, malaki po ang kinalaman ng ekonomiya. At sino po ang pwedeng kumontrol nito? Yung managing. Lahat po kukontrolin niya. Okay? At kung kontrolado niyan, pwedeng kahit sino tumatayo at nangangaral ng Ebanghelyo. Pwedeng makontrol. Now, let's go to 1 Thessalonians 5 verse 1. Hindi na po ako magtatagal, mga kapatid. Na-contribute ko lang po ito. Ano sabi ni Pablo? 13, I think 53 or before 63 AD, nang isinulat ni Pablo ang aklat na ito. Gano'ng katagal na yun, ano? Tingnan niyo po ang sabi niya. Chapter 5, verse 1. 1 Thessalonians 5:1. Sige. So, habang
Titingnan po ni Pastor. Malaki po ang hinahanap talaga nun. Kaya, itong lumitaw na Pope ngayon, kagulat-gulat yung declaration niya kanina, no? Jesus is liar. And then, the Bible is Sa lie. diba? Tapos may evolution siya. Ako na ano ko lang yun nabasa ko lang sa Facebook. Pero hindi ko talaga, ibig sabihin mga kapatid, talagang nasa hairline na po tayo ng season na ito. So, praise God. Ito na lang. But of the times and season, brethren, ye had no need that I write unto you. Hindi kailangan sulatan ni Pablo ang bride. Hindi niya kailangan sulatan ng bride. Kung ang pag-usapan ay rapture. Alam niya ng bride. You had no need that I write unto you. Verse 2. For ye yourselves know perfectly that the day of the Lord so cometh as a thief in the night. Ito yung danger na sa sitwasyon ng pagdating ngayon. For when they shall say peace and safety, then sudden destruction cometh upon them, as a travail upon a woman with a child, and they shall not escape. So, meron palang panahon ng season na yan, at ito na yung panahon din natin. Na kapag ang puso ng mga tao wala na dun sa pag-aabang. Hindi abang na hindi mo alam. Itong ginagawa nating pag-alam natin ito, kasama ito. Yung inaalam din natin yung current events, sinabi ng mga sinabi ng prophet, sinabi rin ng mga ibang may kaloob sa prophecy, at tinitingnan mo sa Bible, sabi ng prophet yun, di ba? May sinasabi ko, check nyo sa word. So, ibig sabihin, sa presenteng panahon na ito, mga kapatid, sa presenteng panahon na ito, ang batayan natin, mga kapatid, sa message, yung lumalabas sa bibig ng mga ministro. Dahil sinabi ni Jesus Christ, even Him, sabi niya, the word that I speak unto you is Spirit. Ibig sabihin, yung lumalabas sa bibig po natin, yan po yung salita, yan po yung Diyos. Ngayon, kung saan o sino yung nagbibigay ng may spiritong yan ng buhay, that's revelation. Sila po yung nagdadala sa panahon. Kasama rin yun. Kaya nga, kagandahan po ng fellowship nito, dito naririnig natin ng bawat isang nagsasalita, that's spirit. Spirit yun. So malalaman po natin kung nasan yung direksyon ng talagang tama. So hindi ko na masyadong papalawigin mga kapatid. Yun lamang po ang aking gusto na ito.